Naka-full alert ang PNP sa posibleng paglabas ng bansa ni na dating Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Cheese Escudero. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita, si News 5 anchor Edwin Gaubok. Nagigpit ba sa mga airport at pantalan dahil dito? Well, Jiggy, nagsagawa ng command conference si Interior Secretary John Vic Remulla kasama mga 50 opisyal ng PNP at mga affiliated units para higpitan o utos na higpitan ang pagbabantay sa lahat ng mga airport, mga seaport at mga coastline ng Pilipinas. Ito'y para masiguro na hindi basta-basta makakalabas ang sinumang mayroong whole departure order or preventive whole departure order. Like for example, yung enforcement ng existing whole departure order laban kay Speaker Martin Romualdez at yung iniintay pa ng Interior Department kung sakaling payagan nga ng Sandigan Bayan na whole departure order laban kay Senate President Cheese Escudero at sa negosyanteng si Maynard Ngu. So yung panginabangan. Pero in the meantime, may nagpapahanda na si Secretary Remulla ng alerto para hindi basta-basta makakalabas ang sinumang inaabangan ng PNP at ng PNP Maritime. Ang kanila kasing binabantayan o gustong iwasan ay yung nangyari doon kay Alice Go na nakalabas through the back door, the southern back door, nung siya'y wanted several years back. Matatandang si Alice Go ay nakalabas sa pamamagitan po ng isang yate na ipuslit doon sa southern back door at nahuli na lamang sa Indonesia. Ang sabi ni Secretary Remulla, babantayan nila lalo ngayon ang mga coastline para kahit paano masigurado, doon napakahirap nito, masigurado na hindi basta-basta may makakalusot sa pamamagitan ng Alice Go model. Anyway, ito po bahagi ng aming interview kay Secretary John Vic Remulla. Last Thursday, I had a command conference with all the regional directors, the general directorate of all the generals, all the provincial directors of the entire PNP are on full alert for the possible departure of the former speaker and the former speaker and the former Senate president. Because of the orders given by the ombudsman, we will do everything possible to prevent their departure from the country. So that time, in short, the entire PNP is in alert. Well, Jiggy, saglitan ka lang yung pag-usapan kasi namin bahagya, yung kaso ni Zaldico na nung huli natin narinig nga, natigil doon sa border ng Czech Republic at ng Germany. Ang sabi ni John Vic Remulla, wala pa rin silang kasiguruhan kung ano status si Zaldico sa panahon ito. Pero inaalam pa rin nila kung meron nga ba siya o wala na Portuguese passport. Nung una kasi na-assume ng marami na meron siyang Portuguese passport or if not a Portuguese passport, at least a Portuguese investor's visa. So that is something that they're still trying to confirm. Ang dagdag rin ni Secretary Remulla, sana daw hindi tayo magsayang ng oras sa tinatawag niyang semantics. Itong ginamit niyang kataga, semantics, doon sa kung si Zaldico nga ba ay arrested or in detention or held by the Czech authorities. Basta raw malinaw, siya'y pinigilan na tumuwid ng border at siya'y hinawakan ng Czech authorities at least for some time. Pero kung ano status niya ngayon, yan pa hindi natin alam. Jiggy. At Bok, may nabanggit ba si Secretary Remulla dun sa raid na nangyari sa isang KTV bar sa Pasig na sinasabing pag-aari ng pamilya ni dating Congressman Mike Defensor? Well, Jiggy, ginigiit ni Secretary Remulla na matibay daw ang ebidensya ng mga otoridad doon sa kaso ng asawa at saka anak ni former Congressman Mike Defensor. Pero lalahanin natin na yung primary unit na mahala dito sa operasyon ito ay NBI at hindi ang PNP. Pero be that as it may, ang sabi ni Secretary Remulla, meron daw corporate records that show ownership of members of the family ni Mike Defensor as late as 2025. In reference daw to that is yung General Information Sheet o GIS na fina-file dapat ng mga kumpanya at mga korporasyon sa SEC every year. At ang latest daw, the last filing daw of 2025, ayon kay Secretary Remulla, nandun pa yung pangalan ni Julie Defensor bilang presidente at chairperson ng Zerin Development Corporation at yung anak nila na treasurer daw ng Zerin Development Corporation. That's according to Secretary Remulla. Ngayon, dagdag na rin dyan, ang sabi rin ni Secretary Remulla, maigi daw tanungin yung mismo mga babaeng naging biktima ng human trafficking doon sa tinatawag na Chicago
resto bar, mga biktima rin ng human trafficking. Ang sabi ni Secretary Remulla kasi, sila mismo makakapagtestigo raw na si dating Congressman Mike Defensor ay madalas nag-entertain ng mga bisita doon sa resto bar na yon. Kung saan ngayon na-affiliate nga sa human trafficking. Sabi naman namin, but being a customer may not be the same as being an officer or owner of the company. Sabi niya, but for that you have to look at the GIS, yung binanggit natin kanina, na ayon sa kanila, nakalista pa rin yung mga miyembro ng pamilya ng Defensor. Jiggy. At bokaugnay sa kaso ni Atong Ang, anong update na rito? Well, not so much eh. Ang huli lang masabi-sabi ni Secretary Remulla is number one, they believe he's still in the country. The last time that that he was spotted was somewhere in Cavite, yung home turf mismo ng mga Remulla, pero hindi rin siya nasaglitan o hindi rin siya nahuli. That's as far as they know. Ang alam daw niya, umiikot-ikot lamang si Atong Ang sa Pilipinas. 3 raw sila. Hindi natin alam kung sino mga kasama niya, pero they just go around the country at hindi siya nagtatagal ng more than one night in one place. At the same time, ang sabi rin niya, na as far as they can tell, inconclusive yung kanilang paghuhukay o yung pag-search doon sa Taal Lake kasi ang mga nakuha mga labi doon, kung tao man, ay mukhang hindi tumutugma doon sa mga missing sabongeros. So sabi niya, it turns out or it seems to be the case na yung Taal Lake was a dumping ground of a lot of other victims of other cases and not just, if at all, ang case ng mga missing sabongeros. Jiggy. Yan po ulat ni Edling Gao live mula sa TV5 Media Centers. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.